Sisimulan na raw ang pamimigay ng condoms sa mga high school student bago ang pasukan sa Hunyo. Pero paglilinaw ng Department of Education, ibibigay lang daw ang mga ito sa mga aamin na sila'y sexually active. Ngayon pa lang, may agam-agam na ang ilang mga teacher at mga estudyante. Live mula sa Quezon City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, pag-uusapan pa ng DepEd at ng Department of Health ang final guidelines o alituntunin para sa revised sexuality program at distribution ng condoms sa mga public high school. Good morning po, Secretary. Bago magsimula ang pasukan sa Hunyo, target ng Department of Education na mamahagi ng libreng kondom sa mga estudyante ng mga public high school na aaming aktibo sa pakikipagtalik. Hindi naman daw ipapamudmod na parang candy ang mga kondom tulad ng iniisip ng ilan. Ayon sa DepEd, sisiguruhin nilang sasailalim sa counseling ang mga umaming estudyante para magabayan. Titiyakin ring may bahaging gagampanan ang mga magulang sa revised sexuality program na minumungkahi ng Department of Health. The children will be encouraged to come. Sasabihin nila, only for those who accept it and who need it, and it will not be done on a mass scale because it is not as if every child is engaged in sex at present. Pero para sa senior high school student na si Albert, di niya tunay na pangalan. Mahiya po ako sa sarili ko na pag-usapan yung mga ganung bagay po. Kasi po masyado pong personal po sa akin yun eh. Tingin naman ng ilang guro, walang kasiguruhang aamin ang mga estudyanteng sexually active. Siguro kung may mag-open mga 10 to 15%. Saka iba rin kasi ang dating sa bata pag masyadong open na. Parang they have to experiment and explore. Para naman kay Ronito Abit, mainam daw na may kaagapay ang tulad niyang magulang sa pagpapayo at pagtuturo ng sex education sa kabataan. Tama po yun para at least ang bata may takot din kung anong dapat niyang gawin. Mahiya yun sa mga kamag-anak niya at saka magulang. Gayunman, di raw sang-ayon si Ronito sa pamimigay ng kondom sa eskwelahan. Mas makabubuti raw kung ipaiintindi sa eskwelahan ang mga kaakibat na kahihinat na ng premarital sex. Nakatakda namang pag-usapan ng DepEd at DOH ang tungkol sa guidelines sa pamamahagi ng kondom sa ilang pilot area sa Quezon City. The DepEd is also clamoring for training of their teachers kasi this is one thing that I think the school system is not prepared for. And also the Philippine culture and the Philippine society to talk about sexuality and sex. Good morning po. Jessica, aminado naman ng DOH na kailangan nila ng full cooperation ng mga guro ugnay dito sa revised sexuality program at distribution ng condom sa mga public high school. Jessica? Sa totoo lang, Athena, sa palagay ba ng DOH, may aamin ba sa mga estudyante o mga bata na sila'y sexually active? Alam mo naman, di ba, ang lakas ng shaming dito sa ating lipunan. Yan nga, Jessica, yung sinasabi ng DepEd nga kanina, no, na kailangan daw nilang i-encourage yung mga bata na umamin para daw magabayan sila. Pero sa pakikipanayam natin sa ilang mga estudyante at guro kanina ay sinabi nila na masyadong personal daw kapag pagtatalik na ang pinag-uusapan. At yun nga, hindi pa kumbaga open ang Filipino community at ang lipunan natin na pag-usapan ang sex education at reproductive health. Jessica? At saka, sinasabi ng DOH, yung hindi sexually active, hindi nila bibigyan ng kondom. Kaya lang, alam mo naman ang mga kabataan, di ba? Curious yung mga yan, yes. Medyo mapusok, di ba? Pag hindi mo bibigyan, baka sabihin nila, ako, gusto ko niyan para, di ba? They want to try new things Yung mga ganyang mentalidad na mga kabataan, paano ba yon? Parang realistic ba itong guidelines na ito ng DOH na yun lamang aamin ang bibigyan nila ng kondom? Tama ka dyan, Jessica. Kanina nga pinulusuhan natin yung ilang guro dito sa Quezon City. At tama ka, sinasabi nila na magiging problema nga daw yan dahil ang mga kabataan gusto nila nag-e-explore, nag-e-experiment. So baka pag hindi mo sila nabigyan ng ganitong mga kondom, baka iba yung isipin nila at sa iba pa sila makakuha ng mga kondom at hindi nga magabayan ng tama ng kanilang mga magulang o ng mga nakatatanda. Pero sa ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, Jessica, ay i-finalize pa yung mga guidelines kung
paano nga ba i-encourage itong mga bata na sumunod sa payo ng kanilang mga guro o kung mag-hire man ng mga professional na counselors para dito sa nasasabing revised sexuality program, Jessica? And we're not even talking about yung protesta ng simbahan at ng mga magulang, ha? Kasi syempre yung mga magulang sasabihin nila by giving them condoms, parang ini-encourage Yes, tama. din yung kanilang mga anak na to be sexually active, di ba? May ganyan ding consideration. Paano kaya i-handle ng Department of Health ang lahat ng ito? On the other hand, dapat din siguro nating mabanggit, mataas ang incidence ng teenage pregnancy, yung incidence ng HIV, etc. Sasabihin pihado ng DOH, this is better than not having anything at all or not doing anything at all. Tama ka dyan, Jessica. Yun nga yung basihan nila, no, kung bakit sila magdi-distribute ng mga condoms. Yung pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy at yung pagdami nga ng bilang ng nagkakaroon ng AIDS o HIV. Pero pag-uusapan pa daw ng DepEd at ng DOH kung paano nila makukumbinse, hindi lang yung mga magulang, ano, Jessica. Kasi kanina nung nakausap natin, maging yung mga estudyante, sinasabi nila na kapag sila mismo binigyan sila ng condom, parang sinasabi sa kanila na it's okay to have sex, basta may condom ka, safe ka. Jessica? In any case, sabi nila, before the start of the school year, September na yata o August ang start of the school year, sisimulan na nilang pamimigay nito, Athena? Yun ang sinasabi nila, no, mamadaliin daw nila yung pagpa-finalize ng mga guidelines para makapagpamigay na sila ng mga condom sa mga public high school, Jessica. At yung mga teacher at yung mga, o kaya yung mga i-hire nila ng mga professional na counselors ay magabayan din kaagapay ng mga magulang yung kanilang mga anak. Jessica? Okay, maraming salamat sa'yo. Athena Imperial.